Hindi bilib ang ilang kritiko sa utos ni PBBM na magsumite ng courtesy resignation ang kanyang gabinete. Pero dapat na raw alisin sa pwesto ang mga opisyal na sangkot sa pag-aresto kay FPRRD. Narito ang agenda report ni Hana T. You are weak, Bongbong Marcos, not because of the members of your cabinet. You are weak because you are Bongbong Marcos. Walang silbi ang revamp kung walang totoong tutugon sa mga pangangailangan ng tao. Para yan kay Labor Leader Attorney Luke Espiritu. Halos lahat ng kalihim nagbitiw na kasunod ng direktiba ni PBBM kahapon na courtesy resignation na may kinalaman umano sa pagkukulang nila sa eleksyon. 6 lang sa admin slate ang panalo sa senatorial race. Mas mababa ito kumpara sa 9 winning senators mula sa Duterte slate noong 2019. Kinilala ni Espiritu ang frustration ng Duterte supporters. Hubaran mo lang yung fact na Duterte, alam nila na sila'y gutom, mataas ang presyo ng mga bilihin. Address those. Address those, and if you do that, you will be able to strengthen your position. Pabirong hirit ni Espiritu, kung gusto ng Pangulo na tama ang mga desisyon nito, makinig siya sa kanyang mga abiso. Gawin na niya akong konsultan kung gusto niyang ng tamang gagawin niya. Hypothetical lang to Hypothetical. Kasi kung bibigyan ko siya ng advice, kung ano ba dapat ang tamang gawin. Unang-una, nakabinbin ngayon sa Kongreso ang usapin sa dagdag sahod. Kilala si Espiritu sa matitinding panawagan para sa labor at social justice. Natalo man sa pagkasenador noong May 12, rank 6 siya sa pinakamayayamang barangay sa Pinas, ang Forbes Park at Bel Air sa Makati. Anya, tumatagos na raw kasi sa ibang social class ang mensahe ng kanyang adhikain. They understand that you're anti-corruption and you are sincere in fighting against corruption. You are sincere in wanting to destroy political dynasties. Hindi gaya ni Espiritu, mas pinipiling maging hands-off ni Attorney Salvador Panelo sakaling alokan siya ng pwesto ng administrasyon. Mas okay itong kritik pag abogado ka ng isang kliyente. Your hands will be tied. Hindi ka makakapagsalita kasi bias ka eh. Pero wala rin daw masama kung mag-appoint ng Duterte ally si Marcos. Kahit sinong kunin niya, ang mahalaga, gawin nila yung trabaho nila. Dagdag ni Panelo, ang mga sangkot sa pag-aresto kay FPRRD dapat nang tanggalin sa pwesto. Kabilang dito ang magkapatid na sina Justice Secretary Boying at DILG Chief John Vic Remulla, maging si National Security Advisor Eduardo Año. Ang tunay na test ng sincerity ni PBBM ang pagsubok na maibalik sa Pilipinas si FPRRD. Marami sa mga cabinet members na ang nasa likod ng appointment, yung isang principal na nawawala rito sa Pilipinas, di ba no? Wala rin sa Pilipinas, sa Amerika eh. Baka lumangas ang loob. Pagkakataon ko na to. Hindi pinangalanan ni Panelo kung sino ang principal na ito. Ang isa pang Duterte ally na si dating Executive Secretary Salvador Medialdea naniniwalang dapat si Marcos mismo ang mag-resign. Ayon yan sa isa niyang online comment kahapon. Nasa Hague, Netherlands ngayon si Medialdea matapos samahan si FPRRD nang isuko siya sa ICC. Test of leadership ito para kay PBBM at hindi lang ito usaping resignation ayon sa mga kritiko, kundi sa kung sinong pagkakatiwalaan niya sa gitna ng lumalalim na krisis sa pamumuno. Para sa agenda, Hana T, Bilyonaryo News Channel.